Akala po porket naka-red, matatakot. Again, sa mga kababayan natin, hindi po porket nakita nyo yung area ninyo na naka-red, ay dapat na kayong matakot. Lumipat muna kayo sa ibang lugar. Hindi po yung ganon. Ibig sabihin lamang, mas may makikita kayong mas madaming mga dagdag na puwersa ng AFP at PNP. At number 2, medyo mas mahigpit pa lalo ang pag-i-implement ng mga checkpoints natin. This is a directive sa amin, sa COMELEC, sa AFP, and PNP. 3 araw bago ang pagsisimula ng election period, inilabas na ng Commission on Elections ang mga lugar na kabilang sa areas of concern. Mayroong 4 na klasifikasyon ng areas of concern. Ito ay ang green category kung saan tahimik at walang maitatalang karahasan sa lugar. Yellow naman kung mayroong history ng election-related violence. Orange para sa may presensya ng private armed groups at intense political rivalry. At red na kombinasyon ng yellow at orange. Sa nasa 1,642 lugar sa bansa, 403 ang kailangan ng masusing pagbabantay matapos na pumasok sa yellow, orange at red category. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nasa 1,239 ang nasa ilalim ng green category. 188 na lugar naman ang kabilang sa yellow category. 177 ang nasa orange category habang 38 ang kasama sa red category na karamihan ay nasa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Maaaring magbago ito habang papalapit tayo sa halalan. Ibig sabihin, wala silang kahit anong election-related violence, wala tayong nakikita any indication. Pero minsan kasi sa ating karanasan, yung green bigla na lang nagiging yellow. Bigla nga bigla na from green nag-jump sa red. Sinabi pa ng PNP at AFP na magde-deploy sila ng dagdag na tauhan sa mga lugar na nasa areas of concern, lalo na sa 38 lugar na nasa ilalim ng red category. Pinagtatanggal na po namin yung mga pulis na may mga kamag-anak na lalaban sa eleksyon. Then second, yung preparation nga namin na talagang gun ban, loose firearms, looking dun sa mga gun for hire, yung mga PAGs, tinatanggal natin. AFP naman po, dun sa ating farm area, nagsimula na kaming mag-augment ng mga tropa doon. So, not only because of the election, but of course we are assisting the government in the normalization process. No, dahil marami na po tayong nagawa sa normalization process natin at kailangan natin mapabilis pa ito bago yung election. So nagdagdag na po kami ng mga tropa dito. And maganda naman po yung naging epekto dahil as of the end of last year, we have already neutralized. Inactivate na rin ng PNP ang kanilang National Election Monitoring and Action Center o NEMAC at maging ang mga Regional Election Monitoring and Action Center o tinatawag na REMAC para sa real-time na pagre-report ng mga nangyayari sa ground sa panahon ng halalan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.